Baka may mga DDS dito, naku, adik kayo, ganito, kaya ayaw nyo nung tukhang-tukhang. Hindi ho. Okay sa amin yung paglaban sa droga. Ang hindi ho okay sa amin, yung mga kababayan, kung paano po pinalakad to. Kung paano po nila ginawa itong pag-aresto do sa mga kapwa natin. Labag sa karapatang pantao di umano nung mga yon. O eto si Hanilet. Nandun pa din yata to sa ICC, sa labas ng ICC araw-araw. No? Di ko lang sure. Alam ko si BP Sara lang yung umuwi. Sabi niya dito, sabi ni Hanilet, mga kababayan, no? He will never instruct anybody. Siyempre, pagtatanggol ho, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, first kabit daw eh. No? Hindi ba sila kasal? Hindi sila kasal, ano? Kaya sabi ni Shiro Kansaki, si first kabit. Siyempre, pagtatanggol pa din kahit papaano, mga kababayan. He will never, no? He will never instruct anybody. Walang inuutusan kahit sino. Yan ang Tagalog, di ba? To kill for no reason. At all. Hindi niya ho kayang gawin yun. Abogado po siya. Si BP Sara, abogado din, di ba? Pero ang sabi ni BP Sara, doon sa Gedli, no? Nung nasa loob siya ng Congress, pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Di ba? Abogado din yun, ha? Eto, mga kababayan. Siyempre, meron dito tayong ipapakita din. Sabi ng dating Pangulong Duterte, shoot them dead. Duterte orders troops to kill mga quarantine violators nung panahon nung COVID. Biruin nyo yun. Mga kababayan. Siyempre, kagaya ho, nung sitwasyon namin, mga OFW, atat na naming makita yung mga kapamilya namin. Siyempre, yung iba dyan, di makapagpigil, tumatakas na yung mga kinu-quarantine. Pero tama ho ba na shoot them dead? Shoot them dead ang iutos ng dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, akala ko yung mga adik-adik pa ito eh. Yung mga ganyan ho na mga pahayag ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, yan po ang nakikita ko na magdidiin sa kanya doon sa ICC. At panigurado ho ako, lahat po nung mga interview, lahat po nung kanyang mga press conference na binanggit niya yung mga ganito, kolektado po, no? Nandoon po yan sa ICC, mga kababayan. At yan po ang ilalaban nila kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Di ba? Shoot them dead. Duterte order troops to kill quarantine violators. I will not hesitate my orders, no? I will not hesitate. My orders are sa police, pati military. Siyempre presidente yan, mga kababayan. Tapos inutos niya, shoot them dead. Kapag gumawa ng mali. Iniutos niya yan. Siyempre susunod yung mga yun. Mga bossing. Di ba? Na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay wala naman sigurong manlalaban na mga na mga quarantine violator ng panahon na yun. Mga OFW lang naman yan. Hindi naman siguro papasok sa utak ng mga yan na manlaban, di ba? Dang TV 72. Shout out sa iyo, Dang TV. Salamat sa 968 na pala ang likes natin, ha? Hindi nyo papaabutin ng 1,000. Wala naman manlalaban doon. Yung mga ganitong pahayag ho kasi, mga kababayan, siguro ang tumatakbo o sa isipan ng dating Pangulong Duterte, kasama na yung mga sila Bato de la Rosa, sila Bungo. Ang iniisip po siguro nila, wala. Nakaposisyon na kami dito No? Nakaposisyon na kami dito lahat, malabo nang mabawi sa amin to. Malabo nang mapaalis kami dito. Malabo nang mawala sa amin to. No? Kaya kahit ano ang sabihin namin,
Kahit sabihin namin na merong reward system, 500,000 sa buhay, 1 million sa patay, 2 million sa nanlaban, walang uusig sa amin kasi mananatili kami sa posisyon at sa pwesto na ito. Di ba, Transformer at Ryan Dog Heradela? Nagkamali ho sila, mga kababayan. Dahil po, kahit nakaalyado nila, kahit nakakampi nila sa unit team si Pangulong Bongbong Marcos, kapag may mali, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kailangan managot. Di ba? Kapag may nagsabi, ako po ay inabuso ni Buloyski, nandyan ang gobyerno para alalayan po yung maliliit nating mga kababayan. Di ba, mga bossy? Hindi uubra, mayaman ako, kaibigan ko ang dating Pangulong Duterte. Anak ako ng dating Pangulong Duterte. At ako ang vice-presidente. Wala, hindi ubra. Hindi uubra, mga kababayan. No? Lilitisin. At kung talagang meron silang nagawang mga kamalian, mga bossing, talagang iimbestigahan po. Bato, magbitay na kayo, sabi ni Rolando Calang. Tina Ramirez, watching from Vancouver, sabi ni FS, Philippines needs to investigate how Hanilet and her daughter live like a billionaire in the US. Ay, naku po, mga kababayan. Ayan o. Tsaka nagtataka ho ako sa kanilang lahat, mga bossing. Nagtataka ho ako sa kanilang lahat. Kaila Bato, kaila Bungo. Na yung kanilang mga sinabi, yung kanilang mga interview nung panahon po na sila ay namamayagpag. No? Na sila po ay mga nasa posisyon, mga kababayan. Nagtataka ako sa kanila, may kapal sila ng muka na kontrahin yung mga sinabi nila nun. No? Hindi nila siguro naisip na may social media ngayon. May mga nakapag-save nung mga sinabi nila na yon. Tapos, yung reward system, ano ngayon ang ginagawa nila? Sinasabi nila, wala po akong ganyang sinabi. Wala pong reward system ngayon na dati. Ayan, inuungkat po ngayon, pinapakita po ngayon, mga kababayan, kagaya nito, yung mga sinabi nila. Kaya kapag si Hanilet at yung mga DDS nagsabi, wala namang pinapapatay ang dating Pangulong Duterte. He will never instruct anybody. Pag sinabi ng mga DDS yan, ito lang imbabato. Nung sa panahon ng dating Pangulong Duterte, yan yung mga pinagsasasabi niya, yan yung mga utos niya. Madali. Sabi ni Mabel Quinjo, may mga amnesia. Correct. No? Siguro iniisip nila, ngayon wala. Hindi na nila matatandaan yun. Kasi matagal na yun. Wala, nakarecord na ho lahat yan, mga kababayan. Kaya kitang-kita at madaling halukayin ho, mga bossing. Isang mabilisang shoutout ho tayo, mga kababayan, doon sa mga kanina pa po, nandyan sa comment section. Umabot tayo ng ilang viewers, 3,200 viewers. Salamat po. No? Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Nandyan si FS. Nandyan din si Corisa Evangelista, si Mabel Quinjo, si Noli Vinyesa, si Rodpin 18, si Ma'am Chris Rose. Shoutout sa iyo, madam. Ayan, ang napakagandang si Ma'am Chris Rose na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Nandyan din si Maki Kwan Chaos, Manny Recto, si Jomel Corpus. Nandyan din si Jose Benson. Sino pa? Si Imelda Vicente. Shoutout po sa inyo. Si Puting Ahas, si Eseng Mariano, si Tony Albero. Meron pa sa ilalim. Si Karen Baron, tuloy lang. Diba? Si Max Safe. Sino pa nandiyan sa ilalim? Meron pa? Si Opelia Leite, Roberto Dianco, si Corisa Evangelista, sa ilalim pa.
si Benji Salazar, si Gabi Tabigne, Infinite Love, Ching Tumonong, Roberto Janco, Norilyn Cruz. Maraming salamat po. And God bless po. At si MJ at si Anami, Fe, Hako Salem, at si Rodin Sueto at si Robert C. Naku, si Chrissy Tess, si Javier Sulbior, si Dimple Smirnov, si Ben C. Lorelyn. Maraming salamat and God bless po sa ating